Sige, pupukpukin natin ang magkakamali. Sige. Okay. So, I assume ready na ang lahat. Okay. I assume ready na ang lahat. Paano to siya? Okay, paano to siya? Ayan. Ang gagawin natin, ang gagawin natin is, ayan, sa mga bago pa lang sa ating tambay ngayong gabi, ayan, mag-flash po ako ng mga question. Okay, ipa-flash ko po ang mga question. Ang gagawin nyo po, ayan, is sagutan lang po. Okay, paano natin sagutin? I-comment lang po ang inyong answer. Ayan, ilagay ang number tapos ang answer. Ganun lang po siya. Okay, start na po tayo. Ayan, number 1. Okay. Okay, wait lang. Start tayo number 1. Ayan. Sige. Number 1. Which Philippine law mandates the inclusion of Jose Rizal's life, works, and writings in the curricula of all public and private school, colleges, and universities? Ayan, malamang sa malamang, ayan, focus muna tayo sa mga pinaka-easy. Okay, so start tayo sa Republic Act hanggang sa pinanganak na siya, lalaki siya, hanggang sa mamamatay po si Rizal. Yan po ang ating gagawin ngayong araw. Sige. Okay, I will give you 10 seconds to comment po. Ayan. Dapat wala na pong magkakamali dito ha. Kasi easy na lang po ang tanong na yan. Okay, yan po yung pinaka-easy na tanong kapag Rizal po. Kaya dapat alam na po kung anong Republic Act ang nagsasabi. Ayan, na dapat nating makilala. Okay, pag-aralan si Rizal. Okay, very good. Nakikita ko po na alam po ng taong bayan. Yes. Okay, tumpak po tayo. Ayan, letter B po ang sagot. Ulitin ko po, letter B po ang sagot. Letter B po. Yes. Letter B po, 1425. Kapag sinasabi nating Rizal Law po, ulitin natin, 1425. Ayan, face reveal. Sige, face reveal tayo. Ayan. Medyo stress ang itsura natin today. Ayan, napukpok ng sariling pamukpok. Kaya ganyan ang itsura. Okay? Okay. Republic Act 1425 po ang sagot. Okay? So, isa-isayin po natin yung mga Republic Act na nakalagay dyan. Kapag sinasabi natin Republic Act 9165, ayan, Comprehensive Dangerous Act of 2002 po yan. Ulitin ko. Republic Act 9165, ayan, Comprehensive Dangerous Act, okay, Drugs Act of 2002. Kapag sinabi natin Republic Act 9344, ayan, that refers to Juvenile Justice and Welfare Act po of 2006. Ulitin ko, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. More likely, ayan, focus yan siya, okay, sa karapatan ng mga kabataan. Okay? Next, 7610, ayan, okay, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, more likely, ang lumalabas dyan, 1425 at 7610. Okay. Okay, so ang sagot dito, 1425, hindi na po natin papahirapan pa ang ating mga sarili, 1425 Rizal Law. Pero yan lang bang dapat nating tandaan? Hindi po. So when we say Republic Act 1425, kailangan din natin makilala kung sino ang sumulat ng Republic Act na yan, sino ang pumirmang presidente, sino ang nag-ayos o gumawa ng compromise version ng act na yan, at ayan, kailan siya pinirmahan. So yan po yung 4 na dapat nating matandaan. So alam nyo na po kung sino ang main proponent, sino ang sumulat ng 1425, sino siya? Yes, very good, siya po ay si Claro M. Recto. Okay, si Claro M. Recto po ang main author, siya pang sumulat ng, okay, Republic Act 1425. Yes. Pero next tayo, sino naman ang pumirma? Okay, sinong presidente ang pumirma? Okay, ng Republic Act 1425, please tandaan nyo na po si President Ramon Magsaysay. Kasi during that time of Ramon Magsaysay, it was during 1950s, ayan, marami pong mga tao na medyo kumakalaban po sa gobyerno.
Ayan, I'm back. Ayan, medyo nakipaglaban tayo ngayon sa kadiliman. Medyo mahina ang signal. Pero sige, pagtiisan natin ang signal dito sa sarili nating bayan. Ayan. Siguro nakikipagkarera talaga ang Basilan bilang leading. Okay, leading. Okay, signal. Oo, ayan, leading talaga sa may pinakamahinang signal ang aming place. Sige, so dito tayo sa compromise version. Okay, kapag sinasabi natin compromise version, ang sumulat, ayan, ay si Claro M. Recto. Pero nung pinasa po itong, okay, Republic Act na to, madami pong nagalit. Okay, marami ang nagalit. Okay, sabi pa ng mga simbahan, ayan, kapag gagawin itong sa mga school, ayan, araw-araw maririnig ito ng mga bata at mafe-feel ng mga bata, mafe-feel ng mga estudyante na kalaban nila ang simbahan. Abay, okay, nakakasama ito, okay, sa amin. Okay, sa aming relihiyon, sa simbahan, kaya nagalit ang simbahan. Kaya itong lalaking to, gumawa po siya, inayos niya ang batas para, okay, mag-meet po in the middle. Okay, mag-meet in the middle at, ayan, ma-approve sa taong bayan na hindi negatively ang batas na ito. Siya po ay si Jose P. Laurel. Kaya, ang gumawa ng compromise version po, ayan, ng Republic Act 1425, ayan, is Jose P. Laurel. Ayan. At ang last one na dapat nating matandaan kung kailan siya pinirmahan, it is June 12, 1956. Ulitin natin, June 12, 1956. So ulitin ko, ito pa ang mga dapat nating matandaan. Republic Act 1425, Rizal Law. Sino ang sumulat? Claro M. Recto. Sino ang nag-ayos? Jose P. Laurel. Kailan pinirmahan? June 12, 1956. Ayan. At sino ang pumirma? Ayan, Ramon Magsaysay. Okay, tandaan nyo rin po kapag makikita po natin itong si Claro M. Recto po, siya rin po ang tinatawag nating the Great Dissenter. Okay, kapag Claro M. Recto, the Great Dissenter. Kapag Jose P. Laurel po, ayan, siya po, ayan, ay yung puppet, okay, president. So, puppet republic, kasi nga, ayan, okay, siya yung naging presidente, ayan, nung andito yung mga Japanese sa Pilipinas. Ramon Magsaysay naman po, ayan, isa sa mga pinaka-idol nating presidente sa Pilipinas. Tinawag siyang the little man of the Philippines. Okay, the little man, ayan. Kasi nga, ayan, nung kapanahunan niya, open po ang Malacanang. Ayan, sige. Pero hindi tayo magfo-focus dyan kay Ramon Magsaysay. Proceed po tayo, ayan, sa question number 2. What is the full name of the Philippine national hero? Dr. Jose Rizal. Ayan. Sige. Okay, ano daw po ang full name ni Jose Rizal? Is it A, B, C, or D? Ayan, paki-comment lang po. Okay, I will give you last 10 seconds to comment. Ayan, sige. Nakikita ko po na medyo, okay, alam na po ng taong bayan. Okay, kung ano ang full name ni Rizal. And very good po, ang full name niya po is Jose Protasio Rizal. Okay, Mercado y Alonzo Rialonda. Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonzo Rialonda. Last one, Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonzo Rialonda. Okay, wag nyo na pong pahirapan ang iyong sarili. Makikita po si letter Y sa gitna ni Mercado at ni Alonzo. Okay, sa gitna ni Jeneline at ni Bea. Ulitin ko, makikita si Y po sa gitna ni Jeneline at ni Bea, Mercado at Alonzo. Hindi po sa gitna ni Alonzo at Rialonda. Kasi lumalabas din sa board exam, Jose Protasio Rizal, Mercado, Alonzo, Rialonda. At yan po yung always nilang, okay, sinishade. Kasi nga medyo nahilo na sila. Tandaan nyo na lang po, ayan, Mercado at Alonzo po, doon makikita si letter Y. Okay? So, next. Okay, I hope na-gets nyo na po siya.
Okay? Sa mga hindi pa po medyo kabisado ang pangalan ni Rizal, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Tandaan nyo na po ngayong gabi. Okay, proceed po tayo. Okay, ito na siya ang itsura niya. Ayan, si Apo Rizal, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Ayan, sige, sige, sige. Proceed po tayo sa number 3. Okay, while reading, okay, so number 3, pakishare po ng ating live para mas lumawak po ang ating reach. Ayan, lalo na sa mga, okay, magte-take po ng BE-Ed, particularly Gen Ed nila, ayan, always pong lumalabas talaga si Rizal. Kaya dapat nyo itong i-take notes. Ayan. Who was the godfather of Jose Rizal during his baptism? Is it Reverend Pedro Casañas? Is it Father Rufino Collantes? Is it Chedora Alonzo? Or is it Francisco Mercado? Ayan, I will give you 10 seconds to answer tapos rationale tayo agad. Ayan. So nakikita ko po, ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot letter B. Ayan, hanggang ngayon po nahihilo pa sila kung sino ang godfather ni Rizal. Well, handa na po ang ating pamukpok para ipukpok po ang sumagot ng mali. Ayan, maraming salamat po at wala naman pong okay, sumagot ng letter C at letter D. Kasi kapag may sasagot ng letter C at letter D, ay nako, okay, magwawaras talaga ako dito sa aking upuan. Kasi kapag sinasabi nating letter C po, hindi po yan godfather from the word itself po, hindi siya father, pangalang babae yan, Chedora Alonzo. When we say Chedora Alonzo po, pangalan niya ng kanyang nanay. Okay, kaya hindi siya godfather. At next po, ayan, si Francisco Mercado naman po, hindi siya godfather kasi nga siya po talaga ang ating tatay. Tatay po siya ni Rizal. Ayan, kaya malamang sa malamang hindi natin gagawing sagot yung dalawang yan. Okay, so we have, okay, Pedro Casañas at Rufino Collantes. Okay? Pedro Casañas at Rufino Collantes. Nakita ko po ayan, medyo nahilo pa sila. Maraming sumasagot ng letter B. Maraming sumasagot ng letter A. Pero ano bang tinatanong dyan sa tanong? Sino daw po ang godfather? Yung isa kasi, ayan, excuse me, yung isa po, siya po yung nagbaptize. Okay, yung isa, siya yung godfather, yung ninong. Ang tinatanong yung ninong, hindi yung nagbaptize. Yung nagbaptize po, ayan, ay si Rufino Collantes. Ulitin ko, ang nagbaptize, Rufino Collantes. Ang ninong po si Casañas, kaya ang isasagot natin letter A. Sa mga sumagot ng letter B, lapit-lapit sa screen saglit, tandaan nyo na hindi po, ayan, si Rufino Collantes ang sagot. It's Casañas. Okay? Ang ninong Casañas. Okay, si Ninong ang tinatanong. Hindi po yung nagbaptize. Okay? Si Rufino Collantes nagbaptize yan. Okay? Nagets na po ba? Kailangan pa ng isang pukpok para maniwala? Sige. Okay, last one. Letter D po, siya po ang tatay. Letter C, siya ang nanay. Letter B, siya po ang nagbaptize. Letter A ang sagot natin ngayong araw. Ayan, sige. Ngayong gabi. Ayan. Okay? I believe na gets na po nila. Ayan, ang number 3, pasok
Ayan, I'm back. Ayan, sige, sige, sige. Pati ang aking, okay, signal ay kumakalaban na mismo sa akin. Ayan, natatakot na sa pamukpok ko. Sige, sige, sige. Okay, grabe naman. Mas bipolar pa sa akin ang signal. Paminsan sobrang lakas, paminsan nawawala. Ayan, natatakot siguro na mapukpok din. Ayan, kung makikita ko lang tong signal na to, kanina ko na rin hinampas. Sige, sige, sige. Okay, proceed tayo. Ayan, sa mga nagkamali kanina, ayan, tandaan nyo na. Pero ngayon papasok po tayo dito kay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. So kapag si Jose Rizal po, tandaan nyo na po ang birthday niya po. Ayan, pinanganak siya noong Hunyo, okay, 1861. Okay, saan siya pinanganak? Sa Calamba, Laguna. Okay, yan lamang pong dapat yung tandaan. Hunyo 19, 1861, saan pinanganak? Okay, Calamba, Laguna. Sino ang nanay? Teodora Alonzo. Sino ang tatay ulit? Sino ang tatay ulit? Okay, Francisco Mercado. Sino ang nagbaptize sa kanya? Rufino Colliantes. Sino ang uncle niya? Sino ang godfather niya pala? Ayan. Okay, Casanias. Ayan, very good, very good, very good. Ayan, pasok na tayo sa next po. Ayan, nickname niya po, Pepe at Ute. Okay? Ulitin ko po ang kanyang nickname. Dalawa, meron tayong Pepe, ayan, at Ute. Ute po, yan po ang tawag sa kanya ng kanyang mga kapatid. Kasi, okay, alam niya naman, di ba, kapag may mga pangalan tayo, kapag may mga kapatid tayo ganyan, instead na Jose, mas ginagawa nilang baby talk. Kaya instead na Jose, maganda na ng Jose, naging Ute pa. Ayan, sige. Pero ayan, Pepe naman po ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Kaya sabi nila, ayan, kaya naging maraming okay, kalandian itong lalaking to kasi nga, okay, pangalan niya pa lang pang malandi na. May Pepe na nga siya, may Ute pa siya. Ayan, yan po ang nickname ng ating pambansang bayani, Pepe at Ute. Ayan, sige, 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 dagdagan natin. Okay, ito po ang kanyang mga alaga. Okay, meron tayong dog at pony. Okay, kapag sinabi nating pony, ano ba to? Unicorn ba yan ang pony? Hindi po. Okay, kapag sinabi nating pony, ayan, kapag sinabi nating pony po, baby na, ano, baby na horse. Pony po yan. Okay, so, kapag sinasabi nating dog po, ang pangalan niya, ayan, ang pangalan ng niyang pet na dog ay si Usman. Okay, hindi po, okay, hindi po, ano, okay, Usman po, hindi Uzair. Ayan, kapag big black dog, Usman. Kapag pony naman po, ayan, Alipato, hindi Alibaba. Okay, ang Alibaba website yan. Ang pony po, Alipato. Okay, yan po yung mga dapat ninyong matandaan. Okay, na mga small details, small information na dapat nating baunin before tayo papasok sa board exam. Ayan, next tayo. Ayan, number 4. Which of the following is not a species named after Jose Rizal? Is it Rhacophorus rizali, Draco rizali, Spathomeles rizali, or Rafflesia rizali? Ayan, sige, sige, sige. Later na tayo mag-face reveal mga anak ko ha, kasi medyo kinakalaban pa ako ng signal. Ayan, baka magiging madilim na naman ang aking buhay kapag ipapalabas ko pa ang aking okay, mukha kasi malakas siya kumuha ng net. Sige, sige, sige. Ayan, dito tayo focus. Which of the following is not a species named after Jose Rizal? Is it Rhacophorus rizali, Draco rizali, Sathomeles rizali, or Rafflesia rizali? Moth po, moth. Okay, hindi. Okay, hindi po na ipangalan kay Rizal. Okay, I will give you 15 seconds. Ayan, para pumili ng sagot. Ang sabi ng iba diyan, A at B daw, A at C. Isa lang po, ayan. Hindi naman pwede i-share lahat. Ayan, sige, sige, sige.
Ayan, sige. Okay, check natin. Okay, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. Ana, may sumagot ng letter C at may sumagot ng letter D. Perfect. Okay, kinompleto nyo po ang alphabet. May letter A, may letter B, may letter C, may letter D. Ayan, fruit salad ang atake natin ngayong. Okay, number 4. Fruit salad tayo ngayong number 4. Sige. Okay, explain natin to with may mahiwagang batuta. Sa mga sumagot ng letter B, sa mga sumagot ng letter A, ayan, pakiharap po, pakilapit po ang inyong mga mukha, ayan. Hindi po magiging sagot yan. Hindi yan magiging sagot ang Draco Rizali at Dracophorus Rizali. Always na po yung pinapalabas sa mga choices, ayan, na always naging po yan siya binibigay kapag sinabi nating Draco Rizali, isa siyang lizard. Okay, kapag Dracophorus Rizali naman po, part pa rin yan, species pa rin po yan ni Rizal. Okay, so medyo nahilo tayo sa letter C at letter D. Kaya, gets ko naman po, kapag letter C at letter D ang inyong isasagot, ayan, given. Kasi medyo bago siya sa pandinig. Pero kapag letter A at letter B ang inyong isasagot, ayan, ay, por favor, mag-aral kayo. Okay, kasi Dracophorus Rizali po at Draco Rizali, familiar po ang lahat na, ayan, okay, kapag Dracophorus Rizali, isa yung frog. Kapag Draco Rizali, isa yung, okay, lizard. Okay? Kaya tandaan nyo. Okay, so dito tayo mag-focus. Sino nga ba ang hindi kabilang? Ito bang, okay, Spathomeles Rizali or Rafflesia Rizali? Okay, ang sagot po, ayan, is letter D. Rafflesia Rizali. Okay, ang Rafflesia Rizali po, hindi po yan. Okay, dinagdagan lang yan ng Rizali. Rafflesia lang po talaga yan siya. Okay, pungapong. Okay, kaya hindi po magiging sagot si Rafflesia. Okay, letter D po ang sagot natin ngayong araw. Ayan, Diyos ko po, sino pong sumagot ng letter A at letter B? Ayan, kailangan nyo na po itong screenshot. Draco Rizali, flying dragon. Okay, parang medyo mukhang lizard siya. Okay, next naman, Apogania Rizali, small beetle. Okay, beetle na lang para mas malalo yung maintindihan. Andyan pa, Spathomeles Rizali, beetle pa rin siya, pero fungus beetle. Okay, yan po yung mga natin, dapat nyong tandaan. Okay, so I will give you 5 seconds to screenshot yan. Comment, okay. Okay. Paki-screenshot na lang po in 5, 4, 3, 2, 1. So, yan po yung mga, okay, dapat nyong matandaan. Okay, bilang mga species na, ayan, ipinangalan. Okay, kay Rizal. Okay, so far. Okay, dagdagan natin. So, dito, ang sagot, syempre, alam nyo na. Letter D, kasi hindi natin makikita dito si Rafflesia. Okay, sige. Tapos na comment na daw ng SSD. Sige. Number 5 tayo para mas marami tayong, okay, mapag-aralan. Who was Rizal's great-great-grandfather whom he inherited his Japanese ancestry? Is it Domingo Lamco, Eugenio Ursua, Saturnino Mercado, or Soledad Quintero? Sige. Okay, anong sagot dito? I will give you 10 seconds to comment down your answer. Ayan, sige. Okay, close ko muna ang aking fest. Ayan, kailangan magpapalabas ako fest kapag may ipupukpok lang ako. Okay? Who was Jose Rizal's great-great-grandfather whom he inherited his great ancestry? Okay? So, kapag Japanese po, ayan, kapag Japanese mo, tandaan nyo po, ang Japanese blood po ay nakuha po sa kanyang nanay. Pero kapag Chinese naman po ay nakuha po sa kanyang tatay. Ulitin ko, ang Chinese blood ay nakuha niya sa kanyang tatay. Okay, ang Japanese blood ay nakuha niya sa kanyang nanay. Okay, so
dito sa dalawang to, si Lamco at si Ursua po ang dapat natin magiging sagot. Okay, between letter A at letter B. Kasi itong si letter C at letter D po, ayan, itong si letter C at si letter D po, hindi po sila dapat natin gagawing sagot kasi nga si Saturnina po ang pinaka matanda sa magkakapatid na Rizal, ayan, or Mercado, at si Soledad naman po ang kanilang, okay, isa sa mga, nakakabatang kapatid po, okay, ni Rizal. Okay, so kailangan nating tandaan, ayan, na hindi natin magiging sagot si letter C at letter D. So, papasok tayo dito sa dalawang, Eugenio, ayan, Ursua at Domingo, Lamco. Okay, anong sagot niya dito? Ayan, very good po, Eugenio Ursua po. Okay, Eugenio Ursua, Japanese blood po na makikita kay Mother, Eugenio Ursua. Domingo Lamco po, Chinese po yan siya, ancestry. Okay, ancestry na makikita po sa side ni Father. Ayan, I hope na-gets nyo na po yan. Na-gets na po yan. Okay, paki-comment nga po kung na-gets na or magbigay lang po ng senyales. It's either heart nyo lang po or humaha kayo or mag-care kayo na react at tayo magpro-proceed na po sa number 6. Ayan, may tumatawa na. Pinagtatawanan na tayo. Proceed tayo sa number 6. Sige. Ayan. The spouse of Lucia who was denied a Christian burial due to ties with Rizal. Okay. Sige. Is it Manuel Timoteo Hidalgo? Is it Antonio Lopez? Is it Mariano Herbosa? Or is it Silvestre Ubaldo? Okay, I will give you 10 seconds to comment your answer. After that po, okay, i-rationalize na natin agad-agad. Ayan, natakot na daw si Ma'am Tarda Mudalin kasi namumukpok tayo. Ay, Ma'am Tarda, kailangan nating mamukpok ng estudyante. Joke lang, bawal pa mamukpok ng estudyante kung ayaw nyo yung maalis agad ang lisensya ninyo. Pwede sa mga sa mga teacher, pwede pukpukin ng teacher, wag lang ang estudyante. Sige. Ayan, nagsikomentan na po ang ating mga kapitbahay at kung makikita po natin ang sagot po nila ay, okay, na-stuck po sila between letter A at letter C. Sige. Na-stuck po sila, sabi nila between A at letter C. Okay, I believe kailangan kong ipalabas ang aking pamukpok. Okay, kailangan kong ipalabas ang aking pamukpok. Sige, okay. Nagabasa pa ako ng binabasa ko pa ang inyong sagot. Ayan, sige. Okay. Ayan, I'm back with my magic pamukpok. Ang first na alisin natin syempre si letter B. At I'm happy, wala namang sumagot ng letter B. May sumagot ng letter B. Okay, hindi po magiging Antonio Lopez ang sagot natin. Hindi po magiging Antonio Lopez. Huwag mag-Antonio Lopez po. Okay, kasi hindi po naman yan siya asawa ni Lucia. At kung i-check nyo naman po, ayan, si Antonio Lopez po ay asawa ni Lucia. Asawa po yan ni Lucia, si Antonio Lopez. Okay, ang next na alisin po natin, syempre, ay si letter D. Okay, Silvestre Ubaldo. Okay? Next po nating alisin po, ayan, si Silvestre Ubaldo kasi asawa po yan ni Olympia. Asawa yan ni Olympia. Ang hinahanap natin ay yung asawa ni Lucia. So, meron na lang tayong Hidalgo at Herbosa. Okay? Nakita ko po, ayan, na-divide po ang lahat sa letter A at letter C. Okay? Pero, nakita ko po, ayan, karamihan po sa mga nag-comment is letter A. Ayan, kaya lahat ng mga nag-comment ng letter A, pakilapit po ang mukha nila sa screen. Hindi po, ayan, si Hidalgo ang ating magiging sagot. Kasi nga si Herbosa po ang sagot. Okay? Si Herbosa po ang sagot natin. Okay, tandaan nyo na lang po, ito pong si Mariano Herbosa ay asawa ni Lucia. Nung namatay po yan siya, ayan, hindi po siya binigyan ng proper Christian burial kasi nga, okay, ang reason po kaya hindi siya binigyan ng maayos na Christian burial kasi daw, ang kapatid daw ng kanyang asawa ay isang terorista. Okay, which is, ayan, si Jose Rizal.
Kaya hindi siya binigyan dahil kay Jose Rizal. Parang ganon yung rationale niya. Okay, kaya tandaan ninyo. Ay, hindi po masisira ang ating screen ngayon. Hindi masisira. Ayan. Naka-Honor Pro Max po ang ating laptop. Ayan. Sige. Sige. Okay, si Antonio Lopez, ang asawa niya. Very good. Yes po. Okay, ang asawa ni Antonio Lopez po, Narcisa. Ulitin ko. Ang asawa ni Antonio Lopez, Narcisa. Tapos, ang asawa po ni Silvestre Ubaldo, ayan, okay, naririnig ako. Ang asawa po ni Silvestre Ubaldo po ay si Olympia. Okay, ang asawa ni Silvestre Ubaldo, Olympia. Ang asawa po ni Manuel Hidalgo ay Saturnina. Ayan, at ang asawa po, ayan, ni Lucia, syempre, Mariano. Okay, Mariano Herbosa. Yan lamang po ang dapat nyong tandaan. At tayo magpro-proceed na po sa next. Ay, may andito pa pala. Okay? So, nalagay ko pala. So, meron dyan, ayan, okay, hindi pa alam, okay, yung magkakapatid. So, meron tayong, sa magkakapatid po na Rizal or Mercado Rizal, ayan, meron tayong 11 po sila. Okay, meron tayong 11 na magkakapatid. At si Rizal po ay pang-7. Ulitin natin, si Rizal ay pang-7 out of 11 na magkakapatid. Meron tayong Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. So medyo nakakahilo kapag ganon tayo mag-explain. Kapag ganon tayo mag-memorize. Okay, memorize. Saturnina, Pasiano, parang nagra-rosaryo lang, na-stress. Ayan, mahirap yun kapag ganon. Kaya nag-prepare tayo ng song. Okay? Para mas lalo nyong maintindihan, para mas lalo kayong gaganahan na ma-memorize ito. Okay, ganito pang tune niya. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Yung famous na memes na Facebook na saging, mangga, papaya. Di ba may famous na meme ganyan sa Facebook? Yan na lang po ang inyong i-attach dito sa magkakapatid na yan. After that po, okay, hindi nyo na po makakalimutan yung order, okay, ng magkakapatid. Okay, tatanungin pa kayo, sino ang pangwalo? Okay, sa magkakapatid na Rizal, alam nyo po agad na si Concepcion ang inaas nila. Okay, kasi nga, okay, kapag nakita mo tanong, sino ang ika-7? Sino ang ika-6 sa magkakapatid? Oh, gano'n na kayo. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia. Oh, di ba? Okay, kahit nasa malayo kayo, sabayan niyo ako sa pagkanta. In 3, 2, 1, go. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Ayan, sige. At least ngayon, ayan, okay, kahit mamimit nyo siya in the near future, alam nyo na po kung paano yung technique, ayan, para ma-memorize na siya. Pero syempre, hindi po natatapos dito ang ating kaguluhan ngayong gabi sa mga magkakapatid kasi, ayan, piniprayer ko na po, okay, hindi ko na po kayo pinapahirapan sa mga andito po sa free live natin. Free na nga ang live, wala na pong bayad. Ayan, binigay ko pa ang lahat. Ayan, ito po yung listahan ng mga, okay, kapatid ni Rizal. Okay, actually, hindi po Rizal ang apelido nilang lahat, pero nilagay ko na lang Rizal para hindi kayo ma-stress. Okay, meron tayong Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. Okay? So, para hindi kayo mahilo, ayan, nilagay ko na lang kanilang asawa, nilagay ko kung sino ang hindi nakapag-asawa, at nilagay ko kung ano yung mga pinaka kailangan ninyong matandaan. Okay, Saturnina po at si Narcisa po, pareho po yan silang nag-support ng education ni Rizal. Pero sa board exam, lumalabas po, sino daw po ang nag-support ng education kay Rizal, hindi po makikita si Saturnina. Kaya ang ilalagay nyo po na sagot is Narcisa. Kasi po, ayan, etong si Narcisa, tinulungan niya rin po si Rizal. Okay, tinulungan niya rin po si Rizal, ayan, nung nasa abroad po si Rizal. Kasi nga, ayan, para makapag-aral lang si Rizal, ultimo po, ayan, wedding ring niya po ay kanyang sinangla. Ganon po kabait si Narcisa para lang mapaaral niya si Rizal. Kaya kapag makita natin sa board exam, sinong tumulong kay Rizal, ayan, sa kanyang studies, ayan, ang isasagot natin is Narcisa. Okay? Next, si Pasiano po. Itong si Pasiano, siya po si okay? May karakter po siya sa No Limit Tangere. Siya po si Pilosyo Pong Tasyo. Okay, si Pasiano po yan siya. Okay?
At active din po yan siya. Active din po yan siya na, okay, lumalaban sa mga Espanyol. Olympia, okay, asawa niya, Sylvester Obaldo. Ayan, Lucia, again, ang previous question. Ayan, ang asawa niya hindi binigyan ng proper burial or Christian burial. Ayan, very good, very good. Okay, after ni Lucia, ayan, si Maria naman. Okay, moral support. At least, kung may financial support, itong si Maricong Maria, moral support. Ayan, after ni Maria po ay si Apo Jose Rizal. Okay, kaya hindi ko na nilagay si Apo Jose Rizal. After niya po ay si Concha or si Concepcion na namatay po at the age of 3. Kaya siya po ang tatawagin nating the first Soro of Rizal. Okay, itong si Josefa naman po, ayan, matandang dalaga. Namatay po siyang matandang dalaga at virgin. Ayan, pero isa po siyang katipunera. Ayan, kaya for short, siya po ay, okay, strong. Ayan, at next one po, meron tayong Trinidad at Soledad. Kaya ang pinakapanganay, ayan si Saturnina, ang pinakabunso po ay si Soledad. Okay, tandaan nyo po yan, wag na pong mahilo. Wag na pong mahilo. Sige, sige, sige. Okay, last 5 seconds po. Ayan, para screenshot na po ang nasa screen. Ayan, comment SSD if tapos na para mapaship na po ang inyong mga, okay, item. No, live selling. Mas pogi raw si Pasiano kaysa kay Rizal. Mas pogi ako. Sige na. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Proceed po tayo sa next, number 7. Okay. At what age did Jose Rizal start learning the alphabet? Is it 2, 3, 4, or 5? Sige, I will give you 10 seconds. I comment down your answer below. Ayan, ulitin natin yung mga tanungan natin dito, 1 up to 30 po is ginawa ko po siyang tanong ha. Ako mismo ang gumawa ng mga tanong na yan para ma-make sure po natin ng lahat ng choices na makikita natin dyan, ayan, is, ayan, makabuluhan. Hindi po eme-eme lang. For short, A, B, C, at D, may rationale po talaga sa majority ng mga choices na makikita natin. Ayan, sige, sige, sige. Pero dito muna tayo focus sa number 7. Okay, at what age did Jose Rizal start learning the alphabet? Okay, ang tanong po, ayan, anong age daw po si Rizal na mas nag-start pa lang? It means hindi pa siya marunong talagang bumasa at sumulat. Nag-start pa lang. Kaya ang isasagot natin is letter B. Letter B po ang isasagot natin, 3 years old. Kasi when we say 5 years old, ayan, marunong na talaga siya bumasa at sumulat, 5. Pero kapag nag-start pa lang, okay, ang sagot po natin is 3. Very good, very good. Ayan, proceed po tayo sa number 8. What story is a metaphor for Jose Rizal's life, symbolizing his pursuit of ideas despite great risk? Is it The Monkey and the Turtle? Is it The Foolish Butterfly? Is it The Story of the Moth? Or The Lion and the Mouse? I will give you 10 seconds. Ayan. And answer tayo agad. Ayan, sige, sige, sige. I'm back. Ayan, pero may dala po akong pamukpok. Okay, kasi nakita ko po, ayan, I thought alam na po ng lahat ang sagot na to kasi basic na lang po ang mga tanungang ganito. Okay, kapag makikita nyo po na metaphor po siya ng buhay ni Rizal, wag niyo naman tong sagutin ang The Monkey and the Turtle. May nakita pong sumagot ng letter A. Pakilapit daw ng mga FES. Saglit lang. Huwag niyo pong isagot ang The Monkey and the Turtle. Huwag po The Monkey and the Turtle. Ano pong mabuting asal ang makukuha natin doon sa Monkey and the Turtle na dapat i-embody at maging metaphor na life ni Rizal? Wala po, di ba? Okay? Kaya hindi po natin gagawing sagot ang The Monkey and the Turtle. Okay? Ang dapat po nating sagot dito is The Story of the Moth. Okay? The Lion and the Mouse, hindi din naman po.
At hindi rin po The Foolish Butterfly. Ang sagot po is letter C, The Story of the Moth. Tandaan na po ha. Okay? Sa mga sumagot ng letter A, wag na po yan. Wag nyo na yung sagutin. Wag nyo na yung sagutin. Okay? Letter C po ang sagot, The Story of the Moth. Paano siya naging The Story of the Moth ang sagot? Okay, paano naging? Okay? Paano naging The Story of the Moth? Kasi itong si Rizal, ayan, nung bata pa siya, 3 years old pa lang siya, ayan, ang ginawa niya kasi during, pinapabasa siya or pinapastart siya pagsulat, ang ginawa niya, okay, sinusulatan niya yung mga libro. Sinusulatan niya yung libro, yung iba, okay, pinupunit pa niya. Kaya nakita po siya, okay, ayan, ng kanyang lola at siya'y pinagalitan. Kasi nga, sinusulat niya, pinupulitan. Kaya, nung nakita po siyang medyo sad ng kanyang nanay, to the rescue po si mother. At sabi niya kay Rizal, anak, halika na lang, ayan, halika, upo tayo dito, basahin na lang natin to. At ang binasa po nila, ayan, is The Story of the Moth. Ang primary, okay, reason ko bakit binasa, number 1, sad si Rizal. Number 2, kailangan, okay, etong si mother kasi, nagatulong siya para ma-enlighten ang idea, ang isip ni Rizal, okay, para maging creative. So, nung etong ganitong story ng Story of the Moth, sabi ng nanay ni Rizal, noong unang panahon, ayan, may isang moth or isang gamo-gamo na kung saan nakakita po siya, ayan, ng apoy. Okay, dancing fire sa isang kandila or isang lampara. At itong moth na to, medyo nagandahan siya sa apoy. Yung moth, yung baby moth. At, ayan, malapit siyang pumunta doon sa moth. Sabi ng kanyang nanay, huwag kang lumapit dyan. Medyo maganda siya tingnan ang fire na yan, pero kapag lalapit ka, ayan, masusunog ang yung pakpak, mamamatay ka. Yun ang sabi ng nanay ng moth. Pero ang sabi ng hindi naniwala ang moth. Ayan, kahit na sinabihan pa siya ng kanyang nanay na huwag kang lumapit sa fire na yan, siya ay diretso pa doon, lumapit para hanggang sa nasunog ang kanyang pakpak hanggang sa namatay siya. Ayan. Kaya, sinabi ng mga historiographer, ayan, yung story ng kanyang nanay during that time ay naging life din po ni Rizal. Okay? Sinabihan siya ng kanyang nanay na wag mo nang ituloy ang iyong plano na lumaban sa mga Kastila, pero lumaban pa rin siya sa mga Kastila. Yung Kastila na lang yung fire. At yun yung reason kung bakit namatay si Rizal. Okay, kaya metaphor ng buhay ni Rizal ang The Story of the Moth. Okay, pakireact na ng heart. If na-gets nyo po ang aking explanation bakit The Story of the Moth ang aking sagot. Ayan, sige, may nag-heart na. Proceed tayo sa number 9. Where did Jose Rizal have his first formal schooling? Is it Manila, Calamba, Binyan, or Letran? O yan, papasok na po tayo sa, okay, mga napag-aralan ni Rizal. I will give you 10 seconds, ayan, to answer this. Sige. Okay, very good. If ma-check po natin sa ating comment section, parang tama po naman talaga. Tama naman po talaga ang kanilang sagot. Kasi nga, ayan, when we say first formal schooling po, ang isasagot po natin is Binyan. Very good. Ayan, isang palakpak po sa ating lahat. Sige. So, hindi ko na po ipapahaba. Ang Calamba po, informal schooling kasi sa loob lang siya ng bahay. Ang Binyan po, first formal schooling. Very good. Okay, no more explanation. Papasok po tayo ngayon sa number 10. Who was Jose Rizal's first teacher? Ayan. Kapag magkamali ka pa dito, ayan, sige. Por favor, mag-PM ka na sa akin. Okay, doon kita mumurahin sa comment section. Char! Who was Jose Rizal's first teacher? Okay, sino po ang first teacher ni Rizal? Is it Saturnina, Chedora, Narcisa, or Soledad? Ayan, very good po. Okay, hindi ko na po. Okay, papatagalin po. Ang nanay niya po ang first teacher niya. At lahat naman tayo siguro. Ayan, kung sino yung nag-aalaga sa atin, siya talagang first teacher natin. So, sa case ni Rizal, ang nag-aalaga talaga sa kanya, nanay niya. Kaya, ang first teacher niya is yung mother niya. Very good. Ayan, no more explanation. Hindi natin dadagdagan. Alam kong alam nyo na to, gets nyo na to, kaya papasok na tayo sa number 11. Who guided Rizal in physical exercises and trainings and strength training? Eto na. Medyo madugo-dugo, pero alam kong alam nyo na to. Okay?
Is it Tio Gregorio, Tio Jose Alberto, Tio Manuel, or Teodora Alonzo? I will give you 10 seconds to answer this at babalik po ako after 10 seconds. Comment down below. Ayan. Sige, sige, sige. Medyo nagkandahilo-hilo na ang buhay. Okay, ng lahat. Okay. May sumagot ng letter B. May letter C. Okay. May sumagot ng letter C at letter B. Sige, letter C at letter B tayo. Okay, hugay din sa Rizal in physical exercises and strength training. Okay, so una natin alisin dyan, syempre si letter D, si Teodora Alonzo. Kasi hindi po natin siya pwedeng gagawing sagot kasi ang mother niya, focus lang talaga, ayan, sa pagturo sa kanya ng, okay, reading and writing. Okay, so dito tayo kay Tio. Okay, Tio Manuel, okay, Jose Alberto at Gregorio. Kapag sinabi nating Tio Gregorio, ayan, siya po ang nag-inspire kay Rizal para maging bookworm po si Apo Rizal. Ulitin natin. Kaya po naging bookworm si Apo niyo Rizal kasi po kay Tio Gregorio. Okay. Next po, ayan, next tayo. Okay, meron tayong sino po ang next? Okay, sino ang next nating alisin? Is it Tio Manuel or Tio Gregorio? Ay, Jose Alberto. Yes, very good. Ang next na alisin po natin ay si Jose Alberto. Okay? Kapag sinabi natin Jose Alberto, ayan. Okay? Jose Alberto, artistic ability po yan. Artistic ability. Kaya ang isasagot po natin is letter C, Tio Manuel po, physical exercises. Sa mga hindi pa masyado nakakahabol, Teodora Alonzo, okay, reading and writing. Tio Manuel, physical exercises. Jose Alberto, artistic ability. Tio Gregorio, okay, Tio Gregorio, book po, naging bookworm. Okay, sige. Ayan, proceed po tayo sa number 12. Who helped Jose Rizal improve his Spanish and Latin skills and was close friend of his father? Is it Pasiano? Is it Maestro Celestino? Is it Leon Monroy? Or Maestro Lucas Padua? Sige, I will give you 10 seconds to answer that. Ayan, sige. Anong sagot nila? Ayan, check natin sa comment section. Ang sagot po nila is letter C. Very good po. Okay, kapag sinabi po nating Pasiano Rizal, yes, kapatid niya po yan. Kapatid niya. Okay, ang first tutor niya naman po, ang first tutor niya is si Maestro Celestino. Ang second tutor ni Rizal, Maestro Lucas Padua. Kaya ang isasagot natin dito, Leon Monroy. Kasi si Leon Monroy po, best friend po yan ng kanyang tatay na si Pasiano Mercado. At yung si Leon Monroy po ang tumulong kay Rizal, ayan, para mapa-improve ang kanyang, okay, ability to speak, ayan, Spanish and Latin. Ayan, ulitin natin, Pasiano, kapatid yan. Celestino, siya ang kanyang first tutor. Lucas Padua, second tutor. Leon Monroy, yan ang best friend. Yan ang sagot, ang best friend ng tatay ni Rizal na nagtulong sa kanya, ayan, upang mapa-improve ang kanyang Spanish and Latin
skills. Ayan, ang dami na ng tao nating napag-usapan. Sige. Pero lahat ng napag-usapan natin, lahat sila patay na. Okay, number 13, who challenged Jose Rizal to an arm wrestling match? Is it Pasiano Rizal? Is it Maestro? Okay, Justiniano Cruz? Is it Pedro or Andres Salandanan? Ayan, ang swerte po ng mga tao na ayan, medyo wala pang alam kay Rizal tas andito. Kasi almost po lahat ng tao, okay, na medyo malapit kay Rizal, nilagay ko na dito. Ayan, para next time na hindi nyo siya kilala, punta lang dito, balikan nyo lang ang live na to. Anyways, i-upload ko to, ayan, sa YouTube, ayan, at dito naman sa Facebook ko, 30 days to siya bago mawala. Okay, sa mga nanonood ng live, I encourage everyone po to comment your answer po. Kasi iyan po yung number 1 po. Ayan na basis kung mag-explain ba ako ng mahaba sa item na to or hindi. Okay, kapag nakikita ko na medyo lahat ay tama naman ang sagot, ayan, i-next ko na agad yung tanungan. Pero kapag nakikita ko medyo marami ang medyo iba yung sagot ng karamihan, that's the time po na explain natin siya ng medyo madami-dami. Ganun po. Okay, number 13, who challenged Rizal to an arm wrestle match or arm wrestling match? Is it Pasiano Rizal, Maestro Justiniano Cruz? Is it Pedro or Andres Salandanan? Okay, first, alisin natin si Pasiano, kapatid niya yan. Hindi naman nakapag-arm wrestling. Okay, itong kapatid niya, kasi nga bata pa si Rizal, matanda na yan siya. Malamang sa malamang, matatalo talaga si Rizal natin. Okay, so meron tayong Maestro Justiniano Cruz, meron tayong Pedro at Andres Salandanan. Ang next na alisin po natin ay si Maestro Justiniano Cruz. Maestro na gani, teacher na gani, tapos makikipag-arm wrestling match pa. Ano yan siya? Ayan. Kapag Maestro Justiniano Cruz po, always nyo pong tatandaan na siya po yung strict disciplinarian, okay, na teacher ni Rizal sa Binyan. Ulitin ko, kapag strict disciplinarian ni Rizal sa Binyan, siya po ay si Maestro Justiniano Cruz. Okay, dalawa na lang po ang natira. Meron tayong Pedro at Andres Salandanan. Okay, ang sagot po natin dito, ayan, ang sagot po natin dito, ayan, ay Andres Salandanan. Okay, sa mga sumagot na Pedro po, ayan, okay, sa mga sumagot na Pedro po, hindi po si Pedro. Si Pedro, bully lang po yan siya. Okay, siya po yung nambubuli. Ayan, kaya po nyo Rizal nung siya'y nasa Binyan. Okay, si Andres, si Pedro po ay isang bully. Hindi po siya yung nagre-wrestling, arm wrestling. Ang nakikipag-arm wrestle po ay si Andres Salandanan. Okay, I hope na-gets nyo na po siya. Sa mga sumagot ng C po, tandaan nyo po si Pedro bully. Si Andres po, arm wrestling match. Okay, na-gets nyo na po ba? Ayan. Proceed po tayo sa number 14. Who rejected Jose Rizal admission to Ateneo Municipal for being small and frail? Is it Manuel Sares Burgos? Is it Mahin Ferrando? Is it Jose Beck? Or is it Francisco de Paula Sanchez? Okay, A, B, C, or D. Okay, I will give you 10 seconds to comment down your answer. Okay. Sige. Ayan. Nakikita ko po ang karamihang sagot is letter D. May sumagot ng letter C. Ayan. Very good. Sige. Okay. Damihan po ang mga sagot. Ayan. I am reading every comment po. Ayan. I encourage everyone to please comment down your answer po para mas malaman ko po. Ayan, kung mag-explain pa ba ako or alam nyo na ang concept at magne-next na tayo agad. Ulitin ko po ang tanong. Sino daw po ang nag-reject sa admission ni Rizal para makapasok ng Ateneo Municipality? Hindi ang municipality. Municipality po iyan. Ayan. Kasi nga, sabi niya,
Bawal kang mag-aral dito kasi nga payatot ka. Ayan. Okay, actually, hindi lang po yan yung reason niya. Okay? Hindi niya, okay, pinapasok si Rizal, number 1, payatot at maliit. Number 2, ayan, late na. Late na nung nag-enroll si Rizal. Kaya huwag ka na, hindi ka na pwede dito. Okay? Ayan, add 1 out tayo, gaya ng always nating ginagawa. Okay? 60% ang sinagot letter D. Okay, konti lang sumagot ng A, B, at C. Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, may sumagot ng letter D. Sige, fruit salad tayo ngayon, pero ang una nating aalisin ay ang sagot ng karamihan ng 60% letter D. Hindi po magiging sagot si letter D. Hindi magiging sagot si letter D. Ayan, hindi magiging sagot si letter D kasi nga itong si Francisco de Paula Sanchez, okay, yan po, ayan, ang pinaka-favorite na teacher, okay, ni Rizal nung siya'y nag-aaral po sa Ateneo. Okay? Yan po ang favorite na teacher ni Rizal sa Ateneo kasi para sa kanya yan po yung pinaka-mabait, pinaka-passionate, pinaka-fatherly, ayan, sa pagtuturo nung siya'y nag-aaral pa sa Ateneo. Kaya hindi natin gagawing sagot si letter D. Okay? Next po, ayan, hindi natin pwedeng sagot si letter C. Hindi rin letter C ang isasagot ninyo. Kasi nga, itong si letter C, si Jose Beck, ayan, yang si Jose Beck naman po, siya naman po ang kabaliktaran ni Paula Sanchez. Okay? Siya ang kabaliktaran ni Paula Sanchez. Ayan, bukol. Ayan, nag-comment. Bukol malala daw po. Bukol malala sa mga sumagot ng letter D kasi sobrang dami ninyo. Ayan. Si Jose Beck naman po, ayan, siya po ang kabaliktaran, ayan, ni De Paula Sanchez. Okay? Siya naman po, ayan, ay yung teacher ni Jose Rizal na medyo may mood swing. Kapag gusto niyang magalit, magagalit siya. Si Jose Beck po yan. Jose Beck, ang pinaka may mood swing na teacher ni Rizal sa Ateneo. For short, medyo masama siya, si Jose Beck. Pinakamabait, Francisco de Paula Sanchez, makikita sa Ateneo. Okay, meron na lang tayong Magin Ferrando, at si Manuel Ceres Burgos. Ang sagot po, ayan, ang admission sa registrar po dati ay si Father Magin Ferrando. Tandaan nyo po, ang admission, okay, ang college registrar or admission po during that time ay si Father Magin Ferrando. Nung lumapit po etong si Pasiano at si Rizal, ayan, sabi niya, ay, Noy, bawal ka nang mag-aral dito. Bawal na to. Kasi lang niya, number 1, late ka na sa registration. Number 2, tingnan mo ang sarili mo, you're so petite. Ayan. Ayan. Masyado kang petite, masyado kang nakikita na ang buto, kaya bawal ka dito. Chu. Ganon ang sinabi ni Father Ferrando. Ayan. Kaya, etong si Pasiano humanap ng paraan para makapag-aral pa rin ang kanyang kapatid. And that's the time, ayan, ay na-meet niya, lumapit siya kay Manuel Ceres Burgos. At itong si Manuel Ceres Burgos na po, ayan, ang tumulong kay Pasiano para makapasok si Rizal sa Ateneo Municipal. Okay, for short, ang backer, Manuel Burgos. Kaya kahit na hindi pa siya pinapasok ni Ferrando, nakapasok pa rin siya ng Ateneo. Ulitin natin ang number 14, ang pinakamabait na teacher sa Ateneo, De Paula Sanchez. Pinakagusto ni Rizal na teacher sa Ateneo, Paula Sanchez. Ang pinaka may mood swing na teacher sa Ateneo, Jose Beck. Ang hindi nagpapasok kay Rizal sa Ateneo, Magin Ferrando. Ang nagpapasok kay Rizal, ang backer ni Rizal, Manuel Burgos. Nagets ba? Okay, comment ma kung nagets. Magbigay lang ng kahit anong emoji na gusto ninyo. Ayan, paki-comment lang po sa comment section. Ayan, para makita po natin if gets nyo na po ang number 14 at mag-proceed na tayo sa number 15. Ayan, may nag-heart na. Proceed tayo sa number 15. What was the division for new students and non-boarders at Ateneo Municipal called? Is it Roman Empire, Carthaginian Empire, Emperor, or Tribune? Ayan, I will give you 10 seconds, ayan, to answer. Okay? Please comment your answer.
Ayan, sige, sige, sige. Okay, kung makikita po natin dito, kung makikita po natin dito sa comment section, almost lahat naman po is tama ang sagot. Kaya no need na po natin para i-explain siya ng medyo lengthy. Okay? Kapag Ateneo po ang pinag-uusapan natin, ulitin natin, nakapasok na si Rizal sa Ateneo. Kapag Ateneo po ang pinag-uusapan natin, ayan, nasa sistema po, ayan, sa pamamalakad ng Ateneo Municipal na meron po silang tinatawag na Roman Empire at Carthaginian Empire. Naniniwala sila para mas lalong maging fair daw ang basis ng pagbibigay ng grado, i-divide daw ang estudyante into Carthaginian Empire at Roman Empire. Okay, kapag sinasabi nating Roman Empire, sila yung mga estudyante na sa Ateneo, nakitira pa rin. May sariling dormitories pa rin sila sa loob ng Ateneo. Okay? Ang tawag sa kanila, Roman Empire. Pero kapag Carthaginian Empire, mga bagong estudyante, ayan, at ayan, yung mga, place nila, hindi sila nakatira sa loob ng Ateneo. For short, after ng class, umuwi sila sa kanya-kanyang mga bahay or nakatira sila, ayan, sa labas ng Ateneo. Ang tawag sa kanila, Carthaginian Empire. So, dito sa number 15, ang sagot po, very good po, letter B. Letter B po ang Carthaginian Empire. Pero ang tanong, saan po, ayan, makikita si Rizal? Sa Roman Empire ba or Carthaginian Empire? Paki-comment. Okay, while waiting for your answers, ayan, explain ko muna yung letter C at letter D. Okay, aside from the division na meron tayo sa Ateneo, meron tayong Carthaginian Empire at Roman Empire, meron din tayong Emperor, Tribune, ayan, Decurion, Centurion, at Standard Bearer. Okay, ulitin ko, Emperor, Tribune, ayan, Decurion, Centurion, at Standard Bearer. Yung mga sinasabi kong ito po yung mga places na pwede mong makuha. Kapag Standard Bearer ka, yung pinakalas na sinabi ko, simpleng tao, simpleng estudyante ka lang. Okay? Hanggang sa pataas ka ng pataas, hanggang sa mapupunta ka sa Emperor. Yan yung top 1. Okay? So, may Emperor for Carthaginian, may Emperor for Roman Empire. At si Rizal po, una siyang pumasok at Standard Bearer, ayan, ordinaryong mamamayan, ayan, ordinaryong estudyante, at after po ng ilang months, naging emperor po siya agad. Naging top 1 po siya agad. At tandaan nyo po, itong si Jose Rizal ay kabilang po sa Carthaginian Empire. Okay, nagets na po ba yung number 15? Ayan, number 15, meron tayong dalawang concept dyan, tatlong at may maraming trivia. Okay, one concept, Roman Empire division, Roman Empire at Carthaginian Empire. Okay, next concept, yung grading, Emperor, Tribune, Decurion, Centurion, Standard Bearer. Saan makikita si Rizal? Sa Carthaginian Empire. Saan siya nagsimula? Standard Bearer. Saan siya nag-last? Naging Emperor po siya sa last. Okay, nagets na po ba? Tayo po yung magpro-proceed sa number 16. What is the English translation of sobresaliente, the highest grade of Jose Rizal received at Ateneo? Is it fair, excellent, superior, or remarkable? Okay, comment down your answer. I will give you 5 seconds. Ayan, very good, very good, very good. I believe alam na po to ng lahat. Yes po, kapag sinasabi nating sobresaliente, ayan, isa po yan sa mga basic knowledge na dapat nating malaman. Okay, when it comes to Rizal subject po. Kapag sinasabi natin sobresaliente, excellent po yan. Yan po ang nakuha niyang grado. Ayan, nung natapos niya po ang kursong Bachelor of Arts sa Ateneo. Ulitin ko, yan po, okay, ang nakuhang grado ni Rizal, okay, nung siya, ayan, kumukuha pa lang ng kursong Bachelor of Arts, ayan, sa Ateneo. Kaya very good, very good, very good. No more explanation. Huwag na nating hiluhin ang ating mga utak-utak. Proceed na po tayo sa number 17. Ayan. Huwag kayong ma-stress kung pag ganyan ang aking gesture kasi nga ang inyong comment ay chinecheck ko po sa aking phone. Ayan, sige. Number 17. Why did Jose Rizal initially take philosophy and letters at the University of Santo Tomas? Kasi nga, di ba, ayan, 1 year lang po niyang kinuha ang Universidad de Santo Tomas, diretso na po siyang pumasok.
okay, sa medisina. Hindi niya po natapos ang, okay, philosophy and letters. 1 year niya lang pong tinake ang philosophy and letters, diretso na po siya, okay, nag-focus sa medisina. Okay? Kasi nga hindi niya tinapos, 1 year lang. So ano yung reason? Okay? May sumagot ng letter A. Okay? May sumagot ng letter B. Sige. So he was unsure of what course to take. Number 2, he was passionate about philosophy. Number 3, his father wanted him to take the course. Or 4, ayan, he was not allowed to take medicine initially. Hindi natin gagawing sagot ang number 4. Kasi malamang sa malamang, hindi yan magiging sagot. So meron tayong 1, 2, 3. Ang next na alisin natin, ayan, yung he was passionate about philosophy. Hindi naman siya medyo, hindi naman siya medyo relevant. Hindi naman siya masyado nakafocus sa tanong. Kaya ang isasagot natin 1 and 3. Yes po, ulitin ko. Ang sagot po natin is 1 and 3. Kaya letter B po ang magiging sagot natin. Proceed po tayo sa number 18. Which allegorical drama of Jose Rizal won first place in a literary contest at UST? Is it Junto al Pasig? Is it A La Juventud Filipina? Is it El Consejo de los Dioses or Mi Ritero? I will give you 10 seconds to comment down your answer. Ayan, ulitin ko po ang sagot. Ang tanong, which allegorical drama of Jose Rizal won first place in a literary contest at UST? Is it Junto al Pasig? Ayan, is it A La Juventud Filipina? Or is it El Consejo de los Dioses or Mi Ritero? Ayan, sige. Need ko ng pamukpok. Ayan, kay medyo malaki-laki ang ating okay, madami ang nagkakamali. Pwede na bang power bank? Pwede lang power bank siguro pamukpok. Ayan. Okay, may napapansin ko po, ayan, may sumasagot ng letter A. Ayan, sinisagawan pa nga ako ng letter A. Ayan, sige. Okay, sumasagot sila ng letter A. May sumagot din ng letter B. Ayan, marami rin ang sumagot ng letter B. Ayan, low-key ang sagot ng iba, letter C. Ayan, walang sumagot ng letter D. Kaya very good pa rin kayo kasi hindi nyo sinagot ang letter D. Pero Diyos ko, day, ang tinatanong dyan, ayan, kung ano yung nanalo ng first place. Okay, sa UST. Ang una nating aalisin po is yung letter A, Junto al Pasig. Okay, yes, sinulat niya yan sa UST, pero hindi naman po yan sinabak niya. Okay, hindi naman yan naging first place. At malamang sa malamang, hindi naman yan siya, okay, sinama niya sa literary contest. Kaya kapag sumagot ka ng letter A, isang pukpok sa'yo, day. Isang pukpok sa'yo. So, meron tayong letter B at letter C. Okay, A La Juventud Filipina at El Consejo de los Dioses. Focus tayo sa tanong. Number 1 keyword natin, first place. Okay, papasok tayo sa A La Juventud Filipina. Tama. Ayan. Papasok tayo dito sa El Consejo de los Dioses. Yes, tama. First place. I-check natin ulit ang tanong. Allegorical drama. Ang tanong, ang A La Juventud Filipina ba allegorical drama? Hindi po allegorical drama. Hindi po drama ang A La Juventud Filipina. Poem po yan. Yan po yung crowning glory. May crowning glory ba sa tanong? Hindi po. Ang inaas ko po, drama. Hindi poem. Kaya hindi nyo rin magiging sagot ang A La Juventud Filipina. Ang sagot po dyan is El Consejo de los Dioses. Para mas lalo nyong maintindihan, may dalawang literature piece po. May dalawang piece po tayo, okay, na nanalo si Rizal. Meron tayong A La Juventud Filipina at El Consejo de los Dioses. Kapag sinasabi nating A La Juventud Filipina, crowning glory to siya. Very good naman kayo. At naging first place to siya. Pero, kailangan nyo ring matandaan na ang El Consejo de los Dioses, nanalo din siya as top 1.
Kaya hindi nyo dapat isasagot si Ala Juventud Filipina kasi nga, hindi nga poetry, hindi nga poem ang inaas. Okay? Ang inaas, allegorical drama. Yes, very good po. Ayan, ang binigay sa kanya, feather shape and gold ribbon po. Yan po yung nakalagay naman po sa binigay sa kanyang ballpen. Ayan. That's the time na yung sasagot niyo, Ala Juventud Filipina. Okay, nagets niyo po ba? Ayan, kailangan niyo pa ba ng suntok galing sa akin para mas maintindihan ninyo ang number 18 or hindi na? Sige, ulitin ko. Ayan, Ala Juventud Filipina, first crowning glory, ang binigay sa kanya pen. Okay? El Consejo de los Dioses, naging siya, pero hindi po yan first crowning glory. Allegorical drama naman po, yan siya. Okay? Ang kanyang, okay, ang ginawa. Okay? Nahihilo, nalilito, sige lang. At least next time, hindi na po kayo malilito. Proceed na tayo sa number 19. Okay? What vocational course did Jose Rizal take in Ateneo while studying at UST? Is it engineering? Is it land surveyor and assessor's degree? Is it cartography or geodetic engineering? Okay, I will give you 10 seconds to comment down your answers. Ayan, ulitin ko po yung mga nagko-comment ng mga answer nila dyan. Sila po yung mga may mataas na chance, ayan, na matatandaan po nila kung ano yung mga pinag-aaralan natin ngayon kasi nga they are participating. Ayan, kaya if you're watching, please participate naman. Sige. Ayan, sabi pa ni Ma'am Gladys Calibong, madami na daw po siyang sugat. Yes, okay, normalize na po yan kapag isa ka po sa tumatambay sa aking live, ayan, hindi po matatapos ang live nang wala kang pasa sa mukha. Kasi kapag mali ang inyong sagot, pinupukpok ko po talaga kayo. Ayan, para matandaan ninyo ang sagot next time. Okay? Usually may pamukpok talaga na hammer, pero ngayon power bank na muna. Ayan, sige. What vocational course did Jose Rizal take in Ateneo while studying UST? Is it engineering? Is it land surveyor, cartography, or geodetic engineering? Ay, very good. Bumabawi. Okay, nagmamayabang na naman ang lahat. Ayan, abuhan. Okay, nagmamayabang na naman ang lahat dahil tama po. Tama po kayo, land surveyor and assessor's degree na number 19. Okay? Always nyo po tatandaan na kinuha niya po ang land surveyor and assessor's degree. Nag-aaral na siya that time sa UST. Pero during his break time, ayan, during sa mga break time niya, walang klase, bumabalik po siya ng Ateneo para kunin niya po yung vocational course which is land surveyor and assessor's degree. Kaya tama po tayong lahat. Ayan, magbunyi, wala pong magkakaroon ng pasa sa number 19. Proceed tayo sa number 20. Who among the following was a woman of Jose Rizal, ayan, courted in Madrid and to whom he dedicated a poem? Is it Secunda Katigbak? Is it Leonor Rivera, Leonor Valenzuela, or Consuelo Ortiga? Hello. Hi, Coach Uzaya. Hi po, Ma'am Gemma Abdurasid. Ayan, sige, ma'am. Comment down lang po, ma'am, ng mga sagot ninyo. Ayan, so we still have 11 items. Okay, siguro bilisan natin para matapos tayo before 11 o'clock. Ayan, dahil matutulog pa tayo kasi gigising pa tayo ng, ayan, sahur. Sige. Ayan. Sige. Number 20 na po tayo. Kung i-check po natin dito, okay, sa sagot ninyo, letter D po. Excuse me? Letter D po ang sagot ng, okay, karamihan. Okay, majority po, letter D. Okay, wala na bang hahabol? Wala nang hahabol.
Ayan, letter D po ang sagot and very good, very good, very good po. Ayan, letter D po ang ating isasagot kasi po itong si Consuelo Ortiga po, ayan, ay kanyang kalaguyo. Ay kanyang pinapadalhan po ng mga poem. Okay? Mayroon siyang ginawang poem po, ayan, sa babaeng to, which is si Consuelo Ortiga. Ayan. At etong si Rizal kasi, etong pambansang bayani natin, masyado kasi siyang fa-fall. Gago-gago ba? Ayan, masyado siyang pa-fall. To the point na pinapadalhan niya ng poem ang babae. Ayan, at itong babae naman, syempre, sino ka ba namang tao na hindi mai-in love sa isang lalaking binigyan ka ng poem na kung basahin mo, halos hindi na lang magpubad sa sobrang ganda ng kanyang ginagawang mga piece. Kaya may in love at may in love ka talaga. Kaya nung na-in love na itong si Consuelo Ortiga kay Rizal, ayan, medyo natakot si Rizal. Sabi niya, hala, na-in love na sa akin si Consuelo Ortiga. Kailangan ko tong pigilan. Kailangan kong pigilan ang fall niya sa akin kasi nga mas mahal ko si Leonor Rivera. Mas mahal ko si Leonor Rivera. Kaya, etong si Consuelo Ortiga ay nagospo. Nagospo siya. Nagospo si Consuelo Ortiga kasi pinili po ni Rizal si Leonor Rivera. Sino ba yung si Leonor Rivera? Siya po ang greatest love ni Rizal. Siya po ang greatest love ni Rizal. Okay, cousin niya po yan, si Leonor Rivera. Pero wala pong cousin-cousin sa lalaking mataas ang, okay, mataas ang heat sa dugo. Ayan. Ayan. Kahit cousin, ayan, jojowain, Leonor Rivera. So, meron na lang tayong dalawa. Leonor Valenzuela at Segunda Katikbak. Ayan. Okay? Okay? Ito nga si pinsan, ayan, tinira pa rin. Okay? Ginawa pa rin. Si ikaw pang Segunda Katigbak. Itong si Segunda Katigbak ay kaibigan po. Ayan, kaibigan ni Rizal nung bata pa siya. For short, kababata siya ni Rizal. Ayan, at yan po yung first love ni Rizal. Okay? Ulitin ko, Segunda Katigbak, kababata, pero ginawa pa rin. Or first love, puppy love. Okay? Leonor Rivera, ayan, cousin, pero ginawa pa rin. Consuelo Ortiga, okay, makikita mo sa Madrid, sa Espanya, anak ng civil governor, pero ayan, walang civil governor sa lalaking baisan, ayan, ginawa niya pa rin kahit jowa niya si Leonor Rivera. Next po, ayan, Leonor Valenzuela na lang po ang hindi nating na-explain. Kapag sinabi nating Leonor Valenzuela, siya naman po, ayan, yung babaeng pinadalhan ng liham ni Rizal, ayan, pero ang liham po ni Rizal ay hindi nakikita with your own eyes. Kailangan mo pang lumapit sa lampara para mabasa ang liham. For short, sa kanya po pinadala ang liham using an invisible ink. Ganon po, okay, ganon po kagaling, okay, ganon po kagaling si Rizal. Kaya nabibingwit niya po ang iba't ibang klase ng mga babae. Okay, ang tactic niya kay Leonor Valenzuela, magpadala ng liham pero invisible ink po ang gagamitin. Okay? Last one. Segunda Katigbak, okay? Ang kanyang kababata, puppy love. Leonor Rivera, invisible ink na liham. Leonor Valenzuela, okay, invisible ink na liham. Leonor Rivera, cousin, greatest love. Consuelo Ortiga, anak ng isang civil governor pero hindi pa rin nakaligtas. Ayan, pero pinaasa lang. Nagets po ba ang number 20? Ayan, papasok po tayo sa number 21. Sige. Who among the following was a Rizal's courted while studying in London and was daughter of his landlord? Hugh showed deep affection for him. Ayan. Sobrang furious ni Rizal. Yes po, sobrang furious, in short, baisan. Ayan. Is it Seiko Usui, Beckett, Busted, or Bracken? So, etong apat po ay iba po sa choices natin kanina. Okay, for short, another set of girls na naman to. Pero, okay, sino ang ina-ask dito sa question? Okay, sa London, anak daw po siya ng isang landlord. Okay, na-meet niya sa London. Is it Seiko Usoy? Is it Beckett? Is it Boasted? Or Josephine Bracken? I will give you 5 seconds to comment down your answer.
Ayan, sige, explain na natin. Ayan. So, meron tayong Seiko Usoy, Gertrude Beckett, Nelly Bosted, at Josephine Bracken. Ang inaas dito, anak ng isang landlord. Kapag sinasabi nating landlord, anak po yan. Ayan. Example, nung nasa, excuse me, nung nasa London na siya, ayan, naninirahan siya sa isang apartment. Ang tawag pa sa may-ari ng apartment na yon, landlord. Okay? So, pati ba naman yung anak ng landlord niya, ginawa niya rin. Ayan. Ang pangalan po, ayan, nang naging kalaguyo niya, lover niya, siya po ay si Gertrude Beckett. Okay? Gertrude Beckett po. Okay? Hindi po si Nelly Bosted. Sa mga sumasagot ng Nelly Bosted, hindi pa po si Nelly Bosted ang sagot dyan. Okay? Okay? Ganito po ang istorya. Okay? Focus muna tayo kay Seiko Usoy. Okay? Ito pong si Seiko Usoy, ayan. Ito pong si Seiko Usoy, ayan. Paminsan lumalabas po siya sa board exam. Ang nickname niya, Osei-san. Ulitin ko, Osei-san. So, sino ba tong si Osei-san? Okay, makikita nyo yan sa Japan. Okay, for short, ayan. Ang kanyang flavor, ayan. Okay? Ang kanyang flavor is teriyaki. Ayan. Okay? Teriyaki po ang flavor ni Seiko Usoy. So, nung nasa Japan si Rizal, ayan, malapit po sa hotel kung saan nakastay in siya ay ang supermarket po na, ayan, ang nagmamay-ari isang samurai. Pero wala pong samurai sa lalaking baisan. Yes po. Kaya kahit na samurai ang tatay niya, ayan, na-target lock po si Seiko Usoy. Alam naman natin siguro kapag samurai, umaalis yan ng bahay. Pumupunta yan sa mountain upang mag-shing doon, mag-practice. Kaya kapag naiwan na po si Osei-san, ayan, sa tindahan, okay, pupunta dyan si Rizal, ayan, at bibili ng kung ano-ano, ayan, at nagiging madalas po ang pagpunta ni Rizal hanggang sa naging close po yan silang dalawa. Hanggang sa bibili po, okay, si Rizal ng kung ano-ano hanggang sa naging best friend na sila. Hanggang etong si Rizal, ayan, okay, unti-unti niya na pong binibingwit ang ating Seiko Usoy. Hanggang sa naging mag-friend-friend na sila, close friend na, tinuruan na ni Seiko Usoy si Rizal kung paano magsalita ng Nihongo, tinuruan niya na si Jose Rizal kung ano ang meaning ng Yamete Kudasai, at marami pang iba. Ayan. Okay, for sure, tinuruan niya si Rizal magsalita ng Nihongo, tinuruan niya rin sa mga pag-painting. Okay? Ulitin ko, Seiko Usoy, Japan. Next po, Gertrude Beckett po ang dapat niyong tandaan, anak siya ng isang landlord. Okay? At makikita yan sa London. Yan lang po. Kahit yan lang po, okay na yan. Okay? Ang nickname ni Gertrude Beckett po, Getty. Okay? At ang tawag naman po ni Gertrude Beckett kay Rizal, Petty. Okay, perfect. Ayan, may tawagan po yan sila. Nelly Bosted naman po, yan po ang babaeng rebound. Nelly Bosted, ang babaeng rebound. Kasi po, nung nakilala po ni Rizal itong si Nelly Bosted, fresh pa po sa isipan niya, ayan, na naghiwalay na sila ni Leonor Rivera. At nung naghiwalay sila ni Leonor Rivera, masyado siyang nasaktan. Ayan. At narinig niya na mahal siya ni Nelly Bosted, bet siya ni Nelly Bosted para makalimutan ko si Leonor Rivera, okay? Okay? Papatulan ko na lang ang babaeng to. Kaya pinatulan niya si Nelly Bosted. Pero hindi niya alam si Antonio Luna, okay, ang ating pambansang ang ating pinakamatapang na sundalo sa Pilipinas, si Antonio Luna, patay na patay pala siya kay Nelly Bosted. Okay? Pero itong si Nelly Bosted, ayaw niya kay Antonio Luna, ang gusto niya si Rizal. Itong si Rizal, hindi niya masyadong bet si Nelly Bosted. Pero, nung nalaman niyang bet siya ni Nelly Bosted, bet na lang din kita. Kaya nag-away po si Antonio Luna at Rizal to the point na nagduelo po sila. Nagduelo po yan sila dahil lang sa isang babae si Nelly Bosted. Pero ang tanong, nagkatuluyan ba sila ni Rizal? Okay, naging magjowa sila pero hindi po siya na asawa ni Rizal. Number 1, ayaw po ng nanay ni Nelly Bosted kay Rizal. Number 2, okay, binigyan po ng condition si Rizal. Para maasawa mo ako, okay, sabi ni Nelly Bosted, para maasawa mo ako, dapat maging protestante ka muna. Pero gusto niya, mahal niya ang Catholic
religion niya, kaya hindi siya naging protestant at hindi niya naasawa si Nelly Bosted. Last one, Josephine Bracken. Yan po ang kanyang common law wife, ang kanyang asawa, ayan na na-meet niya po saan? Okay, sa dapitan na po. Okay, ang kanyang, siyang pong si Josephine Bracken ay nanggaling pa po, ayan, sa ibang bansa, sa Hong Kong, kasama ang kanyang tatay-tataya na si George Stauffer na magpapaayos sana ng mata. Pero, itong si George Stauffer at si Josephine Bracken, pagpunta nila ng dapitan, ayan, okay, hindi na ayos ang mata ni George Stauffer. Uwi na sana si Josephine Bracken at si Stauffer. Pero itong babaeng to, ayan, Rizal girl version. Hindi po siya sumama sa tatay-tatayan niyang bulag, nagpaiwan sa Pilipinas para makasama si Jose Rizal. Okay? Kaya siya po ang naging, okay, common law wife ni Rizal. Okay, ganun po yung, okay, ang chismis naman sa apat na babaeng yan. Nagets po ba? Ayan. Sige. Next tayo, number 22. Who among the following was described as fair, with seductive and attractive eyes, and was Jose Rizal's first love? Is it Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, or Consuelo Ortiga? Okay, nang sagot niyo dito? Sige. Yes, very good po. Very good po. Segunda Katigbak po ang ating isasagot dito. Segunda Katigbak. Consuelo Ortiga, hindi siya first love kasi nga andun na sa ibang bansa. At nasabi ko naman to kanina, di ba? First love, Segunda Katigbak, ang kanyang puppy love. Kababata. Okay? Pero ang description kasi, ayan, ni Rizal kay Segunda Katigbak, nung sinulat niya ito, to describe Segunda Katigbak, sinulat niya fair, with seductive and attractive eyes. Ultimo, pagtingin pa lang ganyan ni Rizal kay Segunda Katigbak, siguro naglalaway na siya. Okay? Kasi nga, ang description niya, seductive, nang aakit na mga mata. O bakit? Kapag naaakit ka, anong nangyari sa lalaki kapag inaakit? Naglalaway. Ayan. Sige. Fair with seductive and attractive eyes. Segunda Katigbak. Ayan. Bata pa lang, baisan na itong si Jose Rizal. Sige, number 23 tayo. In which city did Jose Rizal finish and publish No Limits ang Here? Is it Madrid, Ghent, Berlin, or London? Okay, 21, 22, or 23? Ayan. Sala lahat, no? Ayan, madali lang magka-jowa katulad ni Jose Rizal. Ayan, sabi pa ni Sir Arvan Catalan. Sana lahat ka-jowa-jowa. Oy, si Rizal, for your information, 5'2 lang po si Rizal. Okay, hanggang dito lang sa akin si Rizal, 5'2 lang. Ayan, pero malakas ang ano niya, ang powers niya. In which city Jose Rizal finished and published No Limit ang Here? Yes, very good po. Okay, kapag No Limit ang Here, okay, kapag No Limit ang Here, Berlin, Germany. Kapag El Filibusterismo, Ghent, Belgium. Last one, para mas lalong matandaan, No Limit ang Here, Berlin, Germany. El Filibusterismo, Ghent, Belgium. Or Ghent, Belgium. Okay? Wala nang ibang explanation. Proceed na po tayo sa next. Number 24. What is the English translation of Jose Rizal's novel, El Filibusterismo? Is it No Limit ang Here? Is it Junto al Pasig? Is it The Social Cancer or The Reign of Greed? Okay? Wag na po magpapademonyo sa letter A at letter B. Okay? Kampon lang po ng kadiliman ang sasagot ng letter A at letter B kasi hindi naman po yan translation. Okay? So, ang translation na meron tayo, letter C at letter D lang. Ayan. Okay, kailangan natin na mahiwagang pamukpok. Okay, may sumagot ng letter C. May sumagot ng letter D. Okay, sa mga sumagot ng letter C, tandaan ninyo ang social cancer, okay? Okay, ang social cancer po, okay, No Limit ang Here yan. Noli metanghere yan. Noli may tanghere. Tandaan nyo na. Kasi ang reign of greed po, El Filibusterismo. Paminsan, ang noli metanghere nagiging touch me not. Pero paminsan,
The social cancer. Pareho lang po. Okay, pareho lang. Okay, sa mga sumagot at nag-comment, alam nyo kung sino kayo, ayan, wag nyo na pong sasagutin, okay, ang the social cancer as L. filibusterismo. Kasi the social cancer po, no limit ang here. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Ayan, sige, proceed po tayo sa number 25. Who was Jose Rizal's close friend and benefactor who financed the publication of No Limit ang Here after Rizal struggled with financial difficulties? Is it Ferdinand Blumentritt? Is it Marcelo Del Pilar? Is it Maximo Viola or Graciano Lopez Haina? Sir, wala bang po star dyan? O paano? Maglalagay ako ng star dito, tatayo kayo dyan, makikita ko. Wala pa tayong star. Face-to-face may star tayo. Sige. Okay. Ang star po kasi na sinasabi nila sa comment section, yan po yung ginagawa ko kapag face-to-face, may face-to-face interaction pa ako with my reviewees. Okay? Star-based lecturing po kasi ang ginagamit ko. Ayan. Kaya humahanap silang star. Walang star dito. Sa face-to-face lang. Ayan. Ayan. Ibang star. Okay? Send star to pin your comment here. Ibang star ang meron sa Facebook. Okay? Sige. Focus tayo dito. Kapag sinasabi nating no limit ang here, Maximo Viola. Okay? Siya po ang tumulong sa no limit ang here. Ulitin ko, ang tumulong sa no limit ang here, Maximo Viola. So, sino naman po ang tumulong, okay, sa L. filibusterismo? Okay? Sino naman po ang tumulong sa L. filibusterismo kung si Maximo Viola ang tumulong sa no limit ang here? Okay, waiting for your answer. Okay, sa comment section. Yes, very good. Valentin Ventura. Okay, Valentin Ventura, El Filibusterismo. Maximo Viola, Noli Metangere. So, isa-isayin na natin to. Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, mga propagandista po yan sila. At yan po yung editors ng La Solidaridad. First editor ng La Solidaridad, sino po? Pakichat. Yes, very good. Graciano Lopez Haina. So, sino naman po ang second editor ng La Solidaridad? Okay, waiting ako sa comment section. Sino ang second editor ng La Solidaridad? Yes, very good po. Marcelo H. Del Pilar. At last one, sino ang third editor ng La Solidaridad? Okay, sino ang third editor ng La Solidaridad? Ayan, I'm waiting. Wala po tayong third editor. Wala po tayong third editor po. Ulitin ko, hindi po third editor si Jose Rizal. Okay? First editor, Graciano Lopez Haina. Second editor, Maximo Viola. Third editor, wala. Wala po. Wala. Ayan. Last one, Ferdinand Blumentritt po. Yan po ang best friend ni Rizal. Okay? Ferdinand Blumentritt, best friend ni Rizal. Number 26 po tayo. Ayan. Sige. How many chapters does L. filibusterismo have? 64 ba yan? 54 ba yan? 38 ba yan? Or 47? Ayan. Sige. Yes po, walang editor. Wala pong third editor sa L. filibusterismo. Ayan. Ba't si Bonifacio ang sagot? Hoy, sir, magpatawas ka. Hindi po editor. Hindi po propagandista si Bonifacio. Hoy, sir, hindi po naging editor. Hindi po kasama sa La Solidaridad si Bonifacio. Ayan, sige. Okay, hindi na tayo magpapatagal kapag sinasabi nating no limit ang here, 64 chapter. Kapag L. filibusterismo, 38 chapter. Ulitin ko po, no limit ang here, 64 chapter. L. filibusterismo, 38 chapters. Okay, wala nang ibang answer. Tandaan nyo na yon. Number 27. Why was Jose Rizal given the name Jose? Okay, bakit daw tinawag na? Okay, bakit daw tinawag na Jose ang pangalang Jose? Char, bakit siya binigyan ng pangalang Jose? Yan lamang po ang tanong. Is it A, B, C, or D? Ayan, last three.
Okay, last 3 questions na lang po. Ayan. At least, ayan, na-fulfill ko na po ang fantasy ng mga taong nag-PPM sa akin upang magbigay ng Rizal na topic. Kasi ako ang primary focus ko talaga, social studies majorship. Pero madami po talaga ang nagko-comment na magbigay daw ako ng free live sa Rizal. Kaya, okay, pagbigyan. Okay, sige. Next time, I will try. Okay, I will try sa mga schedule na walang social studies live, magbibigay tayo ng free Gen Ed. Okay, pero ayan, siguro sa mga last 10 days ninyo, okay, magbibigay tayo ng final coaching for Gen Ed naman. Sige. Nang free. Free on, free. Okay, more likely mnemonics ang ating pag-aaralan doon. Okay, number 27. Why was Master Rizal given the name Jose? Ang sagot po, letter A. Very good po. Kasi po, kinuhang pangalang Jose, ayan, sa patron saint, ayan, sa patron ng kanyang mama, ayan, na si Saint Joseph. Kaya very good po. Ang sagot is letter A. Proceed na po tayo sa number 28. What is the title of Jose Rizal's impromptu speech delivered in honor of the success of Luna and Hidalgo? Anong sagot nyo dyan? Okay, very good. Okay. Okay, sige, waiting ako. Waiting ako sa sagot nyo dito. Okay, sige. Okay, nakita ko na po ang sagot. Yes po, very good po. Ang sagot po natin dito is Brindis. Brindis po. Okay, para mas lalo nyo maintindihan, itong si Juan Luna at si Felix Hidalgo po, ayan, nanalo po yan sila, nakakuha po yan sila ng award, ayan, sa Madrid Exposition of Fine Arts. If I'm not mistaken, 1884 po yan siya. Ulitin natin, Madrid Exposition of Fine Arts noong 1884, nanalo po si Juan Luna at Felix Hidalgo. Okay? Si Juan Luna, nanalo po siya, ayan, ng gold medal sa ginawa niyang spoliarium, which is very famous ngayon, yung spoliarium. At itong si Felix Hidalgo naman, okay, nanalo siya sa painting niya na, ayan, The Christian Virgin Exposed to the Mob. Silver naman po. For short, karangalan nyo ng Pilipinas. So, nung nanalo sila, okay, etong si Rizal nagbigay ng speech, ang title po, Brindis. Okay, kaya letter C ang sagot natin dito. Okay, El Consejo de los Dioses, okay, UST yan. Sobre la Education, Mipeden verses, malayo yan. They ask me for verses, sad po yan. About melancholy of Rizal po yan kapag Mipeden verses. Proceed tayo sa number 29. I will give you 10 seconds, ayan, to answer this. Okay. Which poem did Rizal wrote under the Circle Hispano-Filipino expressing the sorrow of an artist living far from his homeland? Is it Mi Perden Versos? Is it The Flowers of Heidelberg? Is it Sobre la Indolencia de los Filipinos or A la Juventud Filipina? Okay, what's your answer? I will give you 5 seconds to comment it below. Okay, last 2. Okay, last 2 question na lang po tayo, tapos na ngayong gabi. Ayan, sige. Ayan. Okay, una po nating alisin ang A la Juventud Filipina. Okay, kasi, ayan, nag-aaral pa yan siya dyan. Okay, A la Juventud Filipina, hindi siya ang sagot. Okay, ang next na alisin po natin, ayan, between A, B, at C po, ayan, syempre, letter C. Sobre la indolencia de los Filipinos or the indolence of the Filipinos. Ayan, pinagtanggol niya ang Pilipino. Hindi daw po, ayan,
Ano bang term? Hindi daw po lazy ang mga Pilipino. Sadyang marami lang daw ang resources ng Pilipinas. Ayan, kaya ganun na lang tayo kung magtrabaho. Yan ang sinabi niya dito sa letter C. Kaya ang sagot po is either letter A or letter B. Okay, nakikita ko po, ayan, na ang sagot po, ayan, karamihan po or majority po ay sumagot ng letter B. Ayan, ang sagot po, ayan, very good, very good, very good po dahil mali po lahat ang inyong sagot. Mali ang inyong sagot, hindi po letter B ang sagot natin. Ang sagot po natin is letter A, Mipiden verses. Kasi kapag sinagot nating the flowers of Heidelberg, ayan, hindi po yan siya. Okay? Mipeden verses. They ask me for verses. Okay? They ask me for verses po. Yan po yung isasagot natin. So kapag yan po yung tinatanong, most likely mga sad po yan, mga kalungkutan po ni Rizal ang nakalagay dyan. Okay, kaya huwag niyo yung isagot. Ayan, huwag niyo isagot ang Flower of Heidelberg. Yung Flowers of Heidelberg po, ayan, kasi nga, ayan, sinulat niya yan sa Germany. Actually, lumabas yan during time namin. Saan daw po isinulat ni Rizal, okay, ang The Flowers of Heidelberg. Sinulat niya yan sa Germany. Ayan, noong 1886, nung siya'y nag-aaral pa lang ng ophthalmology. At dito, nilagay niya ang kanyang, namimiss niya yung Pilipinas. Namimiss niya ang kanyang hometown. Okay? Okay, nagets niyo po ba? Okay, kaya hindi natin siya gagawing sagot. Yes. Okay, lahat po kayo, very good, very good. Sa number 1 po, okay, majority po sa inyo ay naligwak. Ayan, sumama po kayo sa kampon ng Kadiliman sa number 29. I hope po sa number 30 po, wala na pong sasama sa Kadiliman dahil isin na lang po ang ating tanong. Which fable did Jose Rizal write or wrote while in France in July 1889? Alin sa mga letters na yan, sa letter A, B, C, or D na yan, ang isinulat ni Rizal nung siya'y nasa France? Okay, for short, siya ang sumulat. Siya ang author ng fable na yan. Is it ang kuneho at ang pusa? Is it the fish and the crocodile? Is it the tortoise and the horse, the hare? Or si Pagong at si Matsing? Ayan, sige, sige. Sumisigaw ang mayabang na si Gladys Kalibog. Letter D! Ayan, dami ng letter D niya. Ayan, yung isa, D na yan. Jamaica Sibaen. Ayan, at very good po, letter D po ang ating sagot, si Pagong at si Matching po. Ang sumulat po, ayan, ng fable na si Pagong at si Matching ay si Jose Rizal. Yes po, very good po. Ayan, at tapos na po tayo sa Life and Works of Rizal. Ayan, sa ating free session live ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga andito na sumabaybay po sa ating live. Sa mga gustong i-rewatch po ito, ayan, panoorin, i-upload ko po ito ngayon sa YouTube. Ayan, kaya kung gusto nyong i-rewatch to, ayan, or i-relive, ayan, or panoorin ulit, just visit my YouTube channel, Coach Uzair po. Ayan, maraming salamat po, ayan, sa pagla-live. Sa mga social studies major po, ayan, okay, meron po kaming private GC para makasama po, PM me lang po. Ayan, sige. Ayan, more lecture. Sige, pag-iisipan ko pa. Ayan, kapag ako'y totopakin, magpa-free lecture tayo ulit na Gen Ed. Sige. Bye-bye. Okay.